Utangayin natin 'to. Ito yung sinabi niya kanina kay PBBM naman. So, yung una kay Apo Lakay, pangalawa yung sa impeachment, ay yung sa confidential funds. Pangatlo, itong PBBM naman. Una kasi kay Apo Lakay. VP Sara, hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Ay, grabe. 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 Ang sakit-sakit. Ouch, 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 ouch. Meron na bang tao na naging marunong maging presidente? Bakit? Kasi mga kutsero, isang beses ka lang nagiging presidente ng Pilipinas. Wala namang taong nagpa-practice para maging presidente. Well, essentially, ganun dapat ang purpose ng vice president. Mag-practice siya na maging presidente. Actually, mas maganda nga na dito sa setup ng Pilipinas, yung katulad ng panahon ni Apo Lakay. You elect the president and vice president jointly, parang sa Amerika. Di ba? Pag binoto mo, hindi tandem palagi, hindi hiwalay. And even if you were once a president, you can no longer be elected as a president ever in your life. Kahit mamatay ka ng 120 years old, basta naging presidente ka, hindi ka pwedeng i-elect muli bilang pangulo. Basic yan. Abogado. Basic yan. Kami sa law school, alam namin yan. Basic. Dapat alam din ni Sara yan. Walang nakakapag-practice para maging presidente. So, paano niya nasabing hindi marunong? Panood muna natin to. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung Road to hell. hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So, Ha? Wait, it did not make sense. Wait. Ba kailangan niya interpreter? Grabe. Kailangan niya interpreter. Wait lang. Ano daw? Ang sabi niya, hindi raw niya kasalanan that we are on this road to hell. And then, kung may kakulangan daw, hindi lang daw dapat tanggapin yung kakulangan, but bilisan yung alin? Bilisan yung bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ko alam paano pumasa ng barto si Sara. She's not making sense at all. Road to hell because the president is incompetent. Baka ganun ang gusto niya sabihin. So, incompetent si PBBM. So, hindi raw niya kasalanan that we are on this road to hell dahil incompetent siya. At dahil kesa daw magmukmok, parang ganun ang gusto sabihin siguro, no? Kesa magmukmok ka dyan, na wala kang ginagawa, bilisan mong matuto. So, baka ganun na ibig niya sabihin. Ganun na lang, para at least, baka ganun yung baka ganun. Next time, BP, next time, Zara, pag meron kang ganitong klaseng mga press con, basahin mo muna yung script mo. Para hindi ka nagmumukhang angat. Mukha ka angat dyan eh. Tulingan natin. Ganyan. So, hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, ma'am. See? Hindi kasi kompleto yung sentence. The thought process is not complete. Kaya magulo. Buti na lang andyan si ate reporter para magtanong, ano pong ibig niyo sabihin? Hindi po kasi kompleto yung thought, yung ano niyo, yung statement. It's not my fault that we are in this road to hell. What do you mean? Nakabatak ba si Sara nung nag-press con? Kompleto ka ba sa tulog? Oo, di ba? Parang, hindi ko alam eh. Baka pagod. Isipin na lang natin, baka pagod. Oo. Baka pagod lang. Bigyan natin siya ng konting leeway. Baka pagod lang. Can you elaborate po? hindi marunong maging presidente ang nakaupo.
Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then Ah, I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for hay, president. May madaming mga negative doon sa listahan. dapat sinabi muna niya na may mga nagsasabi na kasalanan mo kung bakit naghihirap ang Pilipinas ngayon, kung bakit si Bongbong Marcos ang presidente kasi hindi ka tumakbong presidente. Saka mo sinabing it is not my fault, we are in this road to hell. Para naiintindihan namin. Sige, palampasin na natin yan. Ibigay na natin kay Sara Duterte yan. Oo. Ano po ang proof na we are in a road to hell? Anong ebidensya na ang Pilipinas na ang presidente ay hindi marunong? Ano ebidensya? Ito na naman tayo, mananampal na naman tayo ng facts. From 8% noong 2023, January 2023, from 8% inflation rate, bumaba ang ating inflation in a year and a half. From 8, take note ha, take note. Ang pinanggalingan natin 8% ng January 2023. Ngayon, less than 2% ang ating inflation. Mas mabagal ang taas ng presyo ng bilihin. Partida, may gera sa Ukraine, may gera sa Israel, magkakagera sa Taiwan. But our economy is going strong. Nasaan yung road to hell? Masasabi ko sana, punta ka na. Maybe you should go to hell. Diba? Pero I won't even wish that to my worst enemy. I won't wish death even on my worst enemy. Hindi pa dyan natatapos. Meron pa. August 2024, unemployment rate ay bumagsak sa 4%. 4% na lamang ng mga Pilipino ang walang trabaho. Wow! Ito na pala ang hell. Ito na pala ang road to hell. Wow! Wow! Poverty rate at the Philippines, August 15, 2024. Bumagsak to 15.5% from 18% noong 2021. Mas konti ang maano ngayon, mas konti ang mga mahihirap ngayon kumpara nung panahon ng tatay ni Sara Duterte. Tsaka mga kutsero, medyo may sinabi siya dito na parang medyo assuming. Medyo assuming yung pagkakasabi. Tulad ito. Tatakbo for president. Kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. What made you so sure that you will be a better president? Sara Duterte. Magandang tanong yan, lalo na sa mga DDS na nandito ngayon sa chatroom. What made you so sure that Sara Duterte will be a better president than President Bongbong Marcos? Alam niyo ba ito nagtatanong kung paano siya nakakasiguro na mas magiging maayos siyang presidente kung siya yung tumakbo? Accomplishment rate ni Sara bilang vice-presidente, bilang secretary ng education. 3.1% lamang of 6,379 classrooms ang natapos niya. Classroom buildings lang itatayo niya, hindi buong bansa. Hindi mo pa nagawa. 192 out of 6,379 classrooms. Hindi ka man lang nag-1/4. 3.01% lang ang accomplishment rate mo. Sara Duterte, as a DepEd Secretary sa paggawa ng classroom. 3.1%. 3.01. Hindi pa nga 3.1 eh. 3.01. Ganyan siya kawalang kwenta. Out of 7,550 classrooms to be repaired or completed, to be repaired, 7,550 classrooms to be repaired, repair na lang to. May structure na, aayusin na lang para magamit. Walang construction, refurbishment and repair lang ang gagawin. 7,550 classrooms. Ilan ang nagawa niya? 208. Accomplishment rate mo, 2.75%. Wala akong kwenta. 2.75 lang.
accomplishment rate mo. What made you so sure that you'll be a better president, Sara Duterte? Ito matindi, last mile schools, mas konti ito, 88 lang ang kailangan. 88 classrooms lang ang kailangan, 88. 88. Ilan ang natapos ng last mile schools? 3. Tatlo lang ang natapos out of 88. May utang ka pang 85 na last mile schools, Sara Duterte. Partida, may 2 taon na siyang nakaupo. Hindi pa kasama dyan, mga kusero, yung kanyang suspension, disallowance, and charges, 12.297 billion pesos. Hindi ka na nga performer sa sa pag-utilize ng iyong kapangyarihan para makapagpatayo ng mga paaralan, hindi ka rin performer sa iyong budget, sa iyong fiscal use. Olats ka, Sara. Olats. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative doon sa listahan. Having said na hindi mo kasalanan na hindi marunong maging presidente, yung nakaupo ngayon, Oh. ibig sabihin ba hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya nga umalis ako, 'di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko doon. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko doon. Kayo, kung gusto niyo ng pera, natatakot kayo, kayo lang. Huwag niyo na ako isali. Ha? The reason why, noong 2016, ito, sidebar na lang ito, hindi ito kasali, lalo tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. Hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Ano? I don't ever remember may platform Ano siya na sinabi. sasabi niya? What the hell? Ano daw? Ang dami niyang sinabi. None of it made sense. Kung gusto niyo ng pera, doon kayo. Kung presidente niyo siya, walang problema. Basta, ako number 2 lang para sa akin, number 1. What? What the hell? Ano yun? Interpreter, Sara. Okay lang. Kaya nga umalis ako, 'di ba? Okay. Sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko doon. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko doon. Kayo, kung gusto niyo ng pera, natatakot kayo, kayo lang. Sakit sa ulo. What is she trying to say? Kayo kung gusto niyo ng pera, natatakot kayo, wag na. Kayo na lang. What? Meron po bang Bisaya dito? Not for anything else kasi baka iba kasi baka may gusto siyang sabihin pero ang konteksto niya pang Bisaya mindset. So baka kayo naiintindihan niyo. Ako hindi ko gets eh. Ayaw daw niya nakikita yung nakikita sa Malacanang, etc. Kaya daw siya umalis. Kung kayo gusto niyo ng pera pero natatakot kayo, bahala kayo. What? Sabi ni Papa Dudes, Bisaya ako pero wala akong naiintindihan. So pareho lang tayo, it's a tie. It's a tie. Bakit walang sense yung sinabi niya? Akala ko ba matalino na to? Mga DDS dyan. Oo, ano na? Bakit ganito yung standard nyo? What is this gibberish? What are you talking about? Huwag niyo na ako isali. The reason why, noong Okay. 2016, ito, sidebar na lang ito, hindi ito kasali, lalo tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. Hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. I don't ever Hanggang number 2 lang itong bansang ito. Wala nang number 1 para sa akin. Ano daw? Ano daw ibig niya sabihin?
Natawa ako dun sa para sa akin. Number one para sa akin. What are, what are you, what are you talking about? Kailangan natin ng tulong ng DIED, Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes. Game. Meron ba dyan? And then, baka yun talaga ibig sabihin niya, the Philippines is second to none. No? Sige, balikan natin. Huwag niyo na ako isali. The reason why, noong 2016, ito sidebar na lang ito, hindi ito kasali, lalo tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. Ay hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito, wala itong number 1 para sa akin. Hanggang number 2 lang itong bansang ito, walang number 1 para sa kanya. It doesn't make sense. Patawarin niyo po ako, mga kutsero. This is the rambling of a madman. This is the rambling of a madman. It doesn't make sense. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, na-forecast na siya. I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Actually, nung narinig ko yung deception, Deception na. naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo, hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it na talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga Mango float? importante sa Noche Buena ng mga bahay-bahay. Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, this girl. So, inisip ko, hindi ko na sasagutin. Hindi ko na siya sasagutin. Ba't sinasagot mo ngayon? Gaslight naman ang ginagawa niya. Ito, mga kutsero, again, this is gaslighting of, to the nth level. Ngayon, sinasabi naman niya, may time pa raw bakit daw gano'n ang presidente? Nag-iisip pa ba siya na may mga nanloloko sa kanya? May time pa siya para mag-isip na this girl is deceiving me, etc., etc. Hindi ba pwedeng kasi tinanong siya sa isang interview? What made you assume na ikaw ang iniisip lagi ng presidente? Paano ka nakasisiguro na ikaw lang ang laman ng utak ng presidente? I mean, di ba? Kung ikaw lang ang laman ng utak ng presidente, magagawa ba niya to? 1.9% na inflation? 4% na unemployment rate? 15.5% na poverty rate? Mas mababa pa sa ginawa ng tatay mo? Or hindi kaya kasi tinanong siya sa isang interview, sa isang ambush interview, tinanong siya, ano po ang reaction niyo sa sinabi ni Sarah na hindi raw kayo friends? So maybe I was deceived. Masyado ka naging defensive. Napaghalataan ka tuloy.
Napaghalataan ka tuloy, na binudol mo talaga ang Pangulo. Na ginamit mo lang ang, once again, nagamit na naman ang mga Marcos para mapagsilbihan ang mga ambisyon ng Duterte. Ito ang perfect example ng gaslight. Siya na nga ang nanloko, siya na nga yung nakasakit, tapos ano sasabihin niya, may panahon ka pa na magaganyan? Ganyan. Gaslighting, guys. Gaslight. Oo. Thank you very much, Sara Duterte. Binigyan mo kami ng napakagandang halimbawa ng gaslighting. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng President at Vice President, di ba? So, ba't umi-issue ka dyan? Di ba? Ay, naman pala eh. Nung ngayon naman pala, pakialam natin sa nararamdaman ng presidente at vice-presidente. Bakit ka putak ng putak dyan, nagpa-press con ka pa? Di ba? Bakit ka pa nagbanta na papahukay mo ang katawan ni Apo Lakay sa libingan ng mga bayani? Hindi naman pala importante ang feelings mo eh. Bakit nagputak-putak ka pa dyan? Nakipag-tandem kayo kay President Bongbong Marcos. Hindi man ako ni-request ni VP Lenny na tumakbong Vice President niya. No, hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as Vice President. And hindi ko din pinagsisihan na nakipag-tandem ako sa kanya. I'm sure merong rason ang Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito sa ilalim ng seal na yan. Para rin siguro sa kanya, para kay Dami pa dyan BBM, sa kalokohan. or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Sometimes, or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin. Sana tanongin din ng reporter yung taong bayan. Nagsisisi ba kayo binoto niyo si Sara Duterte? Oo, nagsisisi ako. Tuloy natin itong video. Ano? Yun yung rason. Ano ba? Para, ganito, gawin ko, b***tin ko sila ng b***tin. B***it kayong lahat. Drag Ano me to daw? hell. Can we say na napilitan B***tin ko sila ng b***tin. B***it buhay natin. Siguro, yun yung rason. Para, ganito, gawin ko, b***tin ko sila ng b***tin. B***it kayong lahat. Drag me to hell. Hindi ko naiintindihan ano yung minura niya. Naka-bleep eh. Bullshitin. Bullshitin daw ng bullshitin. Okay. Yun daw ang purpose niya. Oo, ngayon. Oo, nilagay daw siya dyan ni Lord para bullshitin ng administration. Oo, I'll drag you to hell. Akala ko ba nasa road to hell tayo ngayon tapos ikaw na yung magdadrag to hell? Di ikaw pala yung demonyo, Sara Duterte. Ikaw pala yung demonyo. Oo, ganun pala yun. Drag me to hell eh. Napakawalang kwenta talaga, sayang talaga boto dito kay Sara eh. Oo. Sayang talaga boto dito kay Sara. Seriously. Oo. Anyway, tuloy natin. can we say na napilitan ba talaga kayo and without yung call ni Senator Amy, masasabi niyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Napilitan, hindi. Very rational yung decision making ko sa pagtakbo as Vice President. Sinabi ko kanina. Ganon din ginawa ko. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive, sinabihan ko yung pamilya ko. Tell me the negatives. So, ano yung isang tanong? Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalhon ang mga Bisaya. Kaya nagbigay ako ng options.
Bisaya tanan. De La Rosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said na hindi kakayanin. Except for Manny Pacquiao, hindi naman siya nagsabi na hindi kakayanin. Ang sinabi lang niya, nag-refuse si Senator Manny Pacquiao. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Kung papabalikin ako, Okay. tatakbo kang Vice President. Lagay ko dyan, drag me to hell. Hilig niya sa drag me to hell, no? Oo. Hilig niya sa drag me to hell, no? Siguro nasobrahan na naman sa Netflix to. Siguro kakapanood lang niya nung horror movie na titled Drag Me to Hell. Kinuwento ko na kanina yan. Oo. Yung statement na yan. Yung tungkol sa yung tungkol dyan sa eleksyon na yan, naggamitan, etc., etc. Alam natin, mga Kojero, na si Senator Amy is very short-sighted. Oo. Pagdating sa usapan ng tawag dito ng campaign, ang tumrabaho talaga ng kampanya ni PBBM is really now running for senator, former Secretary Benher Abalos, at saka si now FL Lisa Marcos. So ito yung pagkakaalam ko ang tumrabaho talaga niya na mabuo yung unity team, si Amy talaga. Oh, out dyan si PBBM, out dyan si Sara. And probably tama yung sinabi ni Sara Duterte na sa isip ni Amy Marcos matatalo sila. Sa isip ni Amy Marcos. Sa isip niya. Pero hindi porke na yon ang tumatakbo sa isip ni Amy Marcos ibig sabihin yon ang katotohanan. Kasi si PBBM decided to run for president with or without Sara Duterte. Nauna nga siya mag-file ng COC, di ba? Si PBBM. Nauna nga siya mag-file ng COC. Si Sara, substitute lang siya. She never intended to run for VP. Sinabi rin naman niya sinakasabi lang niya kanina winay ko naman yung pros and cons kung tatakbo ako with PBBM. Di ba sabi niya? Rational naman daw yung kanyang pagdedesisyon. Wala daw siyang regrets. Dahil rational daw yung kanyang thought process. Oo. So, ibig sabihin, pinili mo na ikaw ay tumakbong vice-presidente. Kung feeling niyo naman palang napakalakas niyo, ba't hindi ka tumakbong presidente? Kung feeling mo, kakargahin ko si Bongbong Marcos para maging presidente siya, o di ako na lang tatakbong presidente. Ba't ako maikinig kay Amy Marcos? Kaya kong tumakbong presidente. Alam niyo, feeling ko to si Sara, wala na kasi ibang pinapakinggan to kundi yung mga DDS na panay bola sa kanya Wag niyo hong kakalimutan. Lagi niyo hong tatandaan, mga Kochero, na itong drama ni Sara Duterte ay para ilihis ang usapan tungkol sa confidential funds na kinurakot niya. Pero maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. God bless you and see you again tomorrow. Bye everyone. See you next time. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?